Adda kay mag-game dita. There you are. Hello, how are you today? I believe that you are excited to learn from me because I am God's instrument to equip you to become truthful preachers, competent preachers of the Word of Truth, to preach the Word of Truth correctly and mightily. Welcome to Biblical Preaching Course with your life coach, Bill Comilang. And you are viewing Biblical Preaching Lesson 1, Instructional Video 1, and this is an improved video. Our lesson tackles about introductory study. Stay glued. Let me ask you a very important question. What does the Bible teach concerning believers in connection to the Word of Truth? The Bible teaches that all believers are called to proclaim God's truth faithfully, using words and actions in every circumstance. Let's read this. 2 Timothy 4:2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Again, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. The Word of God is telling us that we should be always ready to proclaim His Word, to reprove, to rebuke, to encourage, to exhort with all long suffering and doctrine, to preach the Word of God truthfully and correctly. Lesson 1. Lesson 1 is sermon structure, and here's the old sermon structure. Kapag sinabing old, ito ay traditional. The first part of a sermon is topic. Number 2, text. Followed by introduction. Next is body. And lastly, conclusion. I want you to compare the old sermon structure with the upgraded sermon structure. The old sermon structure. 1. Topic, followed by text. Next is introduction, followed by body, and lastly, conclusion. Here's the upgraded sermon structure, the updated sermon structure. 1. Topic, followed by text. Next is aim, followed by introduction, and next is body, and lastly, conclusion. Upgraded sermon structure. Again, upgraded sermon structure.
First of all, topic, text, aim, introduction, body, and conclusion. Anong wala sa old structure na meron sa upgraded sermon structure? Ano po ang sagot? What's your answer? The answer is this. Walang aim ang old sermon structure. Wala, di ba? Pero dito sa upgraded sermon structure, meron. Marahil nagtataka kayo kung bakit ang ibang preacher ay gumagamit ng title. Hindi sila gumagamit ng topic. Isa ako roon at lahat ng aking mga naging estudyante dito sa Bible School. I have taught them to use title instead of topic. Bakit? Kasi ang title ay mas maganda kumpara sa topic. Ang topic kasi ay simple lang. Wala siyang adornment, dekorasyon. Hindi siya attractive. Pero kung title siya, meron siyang adornment, decoration. Gaya ng babae walang flower sa kanyang ulo. Pero kung may flower siya sa kanyang ulo, mas attractive siya. Ito na ating example. Are you ready? Let's go! Sa topic, the example is the love of God. Pero kapag naging title yan, mas pinaganda. Kaya siya naging The Amazing Love of God. Ngayon, alin sa dalawa ang mas maganda? Topic ba o title? POV. Para sa akin, asana para sa iyo rin. Ang mas maganda ay title. At yan ay hinalaw, kinuha, withdrawn, o drawn from a verse from the Bible. Saan? John 3:16. Ngayon, ikaw naman ang magbigay ng iyong halimbawa. I'll give you the topic. Ngayon ay gawin mo siyang title. The topic is the goodness of God. Your duty ang lalim. Your task, your assignment is to make it a title. The topic is goodness of God. So what's your title? Maghihintay ako sa iyo. I am ready to listen from you. What's your title? The topic is the goodness of God. Ano? Is it? The life-changing goodness of God. Ano ba? It could be the incomparable goodness of God. What else? The enduring goodness of God. And that is taken from the expression, God is good all the time. All the time, God is good. So, kung meron ka ng topic, title, ang gagawin mo ay maghanap ng supporting Bible verse. Maghanap na.
ng supporting Bible Quiz. Come on, maghihintay ako mula sa iyo. The biblical support is Psalm 107:1. Oh, give thanks to the Lord for His good. His love endures forever. Again, Psalm 107:1. Oh, give thanks to the Lord for His good. His love endures forever. Ano naman ang biblical support mo? Was your text of the Bible. Biblical support. And from now on, if you hear from me, BS, I am pertaining to biblical support. Text of the Bible. Biblical reference. Isa ang tinutukoy na mga terms na yun. Kanina I mentioned Psalm 107:1. The Lord is good to all, and He has compassion on all He has made. Iyan ang next. Psalm 145:9. Again, Psalm 145:9. The Lord is good to all, and He has compassion on all He has made. Psalm 107:1. Oh, give thanks to the Lord for His good. His love endures forever. Ang tanong, ilan bang verses ang dapat gamitin sa text of the Bible? After announcing the title, isa lang, hindi pwedeng dalawa. Yung isa ay babanggitin sa loob ng iyong sermon, sa body of sermon, bilang argumentation, validation ng iyong explanation. So, wait muna, maghintay muna, huwag sabihin lahat. Isa lang muna ang iyong babanggitin, babasahin, verse from the Bible. The title is The Inescapable Goodness of God, or The Incomparable Goodness of God. Isa pa, The Life-Changing Goodness of God. Text of the Bible, Psalm 107:1, or Psalm 145:9. Choose only one. Only one ang dapat ibasa. After announcing the title and reading the text of the Bible, what's next? Ikaw na magsabi. The next part is introduction. Pero may parts ang introduction. Iyan ang dapat mo malaman today. Here are the parts of introduction. Ayan o, attention getter. Example ng attention getter. Sige na nga, attention getter. Kasi kung minsan, napapabritis ako sa aking English pronunciation. So, attention getter. Ito na yon, example. Wow! Wow, wow, wow! Kailan ginagamit ang salita wow? Siguro pag nakakita ka ng maganda, wow.
in connection to the love of God. Kailan nating masasabing, wow, ang pag-ibig ng Diyos? Dapat, kapag tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay napapawaw. And I'd like to sing this song for you. Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful, wonderful? Isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful to me? So sa attention getter, pwede kang kumanta. In addition to the expression, you exclaim. So pwede kang kumanta kung meron kang boses. Para safe ka, pili ka ng song na alam ng congregation ng lahat at pakantahin mo sila for engagement, involvement, para hindi sila magsayaan. Ano ang susunod sa attention getter? Ito na. Ang susunod sa attention getter ay theme statement or central truth. Theme statement. Yung tema ay gawing statement. Kapag sinabi statement, dapat ito ay declarative sentence. Meron siyang period. Yung dinideclare ang tema ng sermon. In one line, what is the theme statement of the sermon? The example is, pakibasa, the love of God is truly amazing. And that is a declarative sentence. Kaya siya tinawag na theme statement. Theme statement. And that is a central truth ng sermon. At yan na rin ang iyong proposition. The truth that you want to prove as you preach the word of truth. Theme statement or central truth. What's next? Next is question. Magtatanong ka ngayon. After stating the central truth or theme statement, magtatanong ka ngayon. Here's the example. The example is, why the love of God is amazing. Ang tanong mo ay dapat connected sa theme ng sermon. Ito ay dapat connected sa theme statement o sa title ng sermon. Why the love of God is amazing. Amazing. Let's have a recap of the upgraded sermon structure. 1. Title. Hindi na topic kasi yan ay old sermon structure. 2. Text of the Bible. I would like to emphasize, do not use the term text. Dapat specific. Text of the Bible. Kasi merong comics text, magazine text, chat text. Kaya dapat specific text of the Bible. You can also use the expression or term foundation of the sermon. Text of the Bible. Title, text of the Bible. Next is introduction.
And under introduction, meron siyang attention getter. Anong susunod sa attention getter? Theme statement or central truth. Ang susunod dyan ay question. At ang susunod sa question ay transition. Transition. And what is the meaning of transition? I'll give you clue. Transportation. Sa transportation, kapag tayo sumakay na isang bus, tayo ay pumupunta sa next place gamit ang transportation. Tayo ay kinakarga ng transportation para dalhin sa ibang lugar. Iyon ang ibig sabihin ng trans. So transition, sorry, kasi meron audience dito tumawa sa akin. Gusto niyo ipakita ko? Ito na yung example. I would like to present to you 3 amazing truths about the love of God. Again, ikaw naman with the transition. I would like to present to you 3 amazing truths about the love of God. So dahil sinabi mong 3, dapat ang laman ng sermon body ay 3 truths. Huwag mong gawing 4 o 2 lang. Dapat 3. Kasi yun ang binigkas mo sa transition. Sa transition, ikaw ay umaalis na mula sa introduction papunta sa next part ng sermon, which is sermon body. Maliwanag po ba? Kung maliwanag, mag-thumb up ka. Maliwanag ba? Next to transition is outline. Kapag meron siyang laman, yan ay yung body ng sermon. Outline. And here's the example. Kanina you said 3 amazing truths. So dapat ang outline ay tatlo rin. Una, God's love is indiscriminating. Magsingit dito ng is. God's love is indiscriminating. And this is found in verse 16a ng John 3:16. Bakit A? Kasi ang A ay first part ng verse 16. Ganito For God so loved the world. Yung first part lang ng verse 16. A siya. Yung next part naman ay B. Kung meron pang part, C yun. Kung mahaba ang verse, meron din siya D. Kaya kumuha tayo ng A, B, C, D. Pero hindi tayo magka-announce ng verse 16a. Ang dapat nating announce ay first part of the verse. Ikaw lang ang may alam na ganoong rule. Verse 16a. Sa verse 16a, here's the supporting expression kung bakit ang pag-ibig ng Diyos ay indiscriminating. God's love is for all because the verse says, For God so loved the world. Naayos ko na, God's love is indiscriminating. Walang itinatangi ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. For God so loved the world. Sabi niya. For God so loved the world. Iyon ang first point. The first amazing truth about God's love. God's love
is indiscriminating. The second amazing truth about God's love is God's love is saving. I should say, God's love is giving. Verse 16, second part. That He gave His only begotten Son. Tapos, short explanation. The third amazing truth about God's love is God's love is saving. And this is supported by the third part of the verse. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. When you write a sermon, maglagay ka ng ganito. Ng mga ganitong supporting phrases or lines from the verse. Did you understand? Maliwanag ba? At ano ang susunod sa outline o body of sermon? Anong susunod? Obviously, ang susunod ay conclusion, ending statement, conclusion, closing remarks, kung program. Sa sermon, meron din siyang closing remarks. Kung may opening remarks, may introduction, meron din siyang sermon ending o conclusion. Sa mga susunod na lesson, I am going to teach you the different ways of introducing a sermon and different ways of concluding a sermon and how to explain, how to support, and how to make an application in the sermon body. I hope nakatulong sa iyo ang first part ng ating lesson. Lesson 1, Introductory Lesson. Maliwanag ba? Kung meron kang katanungan sa akin, mag-post ka na yung tanong sa ating GC. Kung wala ka sa GC, come to me personally o mag-PM ka sa akin kung ano ang iyong katanungan. Ang tanong ko sa iyo ay, gaano ba kahaba ang sermon? Depende sa occasion. Kung church anniversary, siguro 30 hanggang 45 minutes. Huwag gawing 1 hour kasi kung 1 hour, mabisinan lagi jay abingeta. The party church anniversary ka, kakain pa sila. So dapat ang sermon ay 30 hanggang 45 minutes lang. In the upgraded sermon structure, itong ating susundin. Sana. In the announcement of title, 10 seconds lang. Hindi yan mahaba, ano? In the reading of the text of the Bible, 3 minutes lang. Huwag basahin ang buong chapter. Dapat magbasa ka lang ng few verses. Yung key verses lang ng chapter ang iyong basahin. Sa introduction, huwag mahaba. Dapat 5 hanggang 7 minutes lang. Sa introduction, meron na siyang attention getter, theme statement, presenter truth, transition. Yun ang introduction. Sa body of sermon, 15 minutes lang. 15 lang. So kung tatlong kanyang main divisions, 5 minutes each division. So wag lumagpas sa 5 minutes. At
dapat equal ang pag-discuss ng bawat puntos. Dapat ang importance ng bawat puntos ay equal. So, 5 minutes is. So, kailangan ng teacher na mag-practice para kanyang makita kung saan sa dapat magdagdag ng concepts, magbawas ng concepts na hindi naapektuhan ng truth ng sermon. Sa conclusion naman, 5 minutes, gaya ng introduction. Sa introduction kanina ay 5 through 7 minutes. Sa conclusion, 5 minutes only. So all in all, ang sermon ay ilan? Ilang minuto? Ilang minuto? 10, 20, 30 minutes ang sermon. Hindi isang oras. Alam nyo, 36 years na akong preacher at marami na akong natutuhan tungkol sa pangangaral. Kapag mahaba ang sermon, tagiyag din tingig kat agsusuya abda kaya kita ti oras kaya nagdaduma kat agka warda. So dapat ang sermon ay 30 hanggang 45 minutes lang. And my goal is, habang ako'y tumatanda, dapat ang length ng aking sermon ay paikli ng paikli, hindi pahaba ng pahaba. Kasi my observation is, habang tumatanda ang preacher, ang kanyang sermon ay pahaba ng pahaba. Pero sabi ko, Lord, huwag po ako. Ang gusto ko pong ma-practice ay habang ako po'y tumatanda, ang aking sermon ko ay dapat paikli po ng paikli. Kaya nga ako, I have tried magkabsat, brothers and sisters, preachers, I have tried to preach for 15 minutes only, 25 hanggang 30. Siguro ang pinakamahaba na sermon ko sa nakaraang sermon ko ay 45 minutes. Kung lecture, seminar, good po yung 1 hour. Kasi kung 30 minutes lang po, kunti lang po ang kanilang matututunan at hindi matatapos ng lecturer, ng speaker ang kanyang topic. Maliwanag ba? Thank you for watching or viewing instructional video 1 for preaching lesson 1. God bless. Jakpay ng aldaw agpay. Si kayo ngay. Abangan ng instructional video 2 for lesson 2 next week, Saturday. So pala, I'd like to repeat, you have to watch or view this video ng twice hanggang thrice para ma-imbue, ma-instill, ma-inculcate, ma-ingrain in Ilocano language, may mula, may maldit, dito yung puso kayo ng panonot tayo. Ano sa ating malipatan. And to God be all the glory, great things this time. Kaya pala, wala akong bayad dito. Wala kayong tuition fee. Ito ay libre. Bahala ng Diyos na magbabayad sa akin. Basta ang aking goal ay to equip you, to teach you. Sana maging grateful ka sa Panginoon Diyos at grab the opportunity. Seize the opportunity.